Hindi ko na matiis ng aking ube. Malaki na yung usli. No, kami 10 kilo na rin nakausli na rin. Eh, nasira kasi ito ng bagyo, yung mga dahon ay namatay, nabugbog. Kaya sa halip na sa 1 buwan ay palagay ko wala ng dahon, hindi na gano'ng magalalaki are. Kaya huhukayin na namin. Ganito kalaki yung ibabaw, oh. Wala pa kong idea kung gaano kalaki yung ilalim. Kasi ito'y umusli lang. Sana'y malalim pa, sana'y malaki yung ilalim. At aming huhukayin, Mirante. Ito na yung kinalabsa ng isang puno ng ube. Hindi namin ahon, mahirap, mabigat. Napigtas yung dalawa, oh. Napigtas. Ito'y gumayon, nagsanga pa ng dalawang malaki. Ay ito'y kwan eh. Hindi lang 20 kilo are. Mga 30 kilos. Mga 5 kilo are. Ay naku, naputol lang nga. 10. Mga 15 kilo. Plus 30, 45. Ngayon, pag ang ube ganyan na kalaki at itatanim mo uli, ito'y kwa na, magiging times 3, times 4. Kaya pag hindi ito babawasan at itatanim uli, pinaka maliit nito ay 100 kilos next year. Ito sana ay lalaki pa ng mga 10 kilo dahil January pa lang ngayon. Kaso'y nasira ng bagyo yung katawan. Ang inaasahan ko dito ay mga 50 kilos. Kaso'y bumagyo, yung mga dahon ay nalagas, ay wala na tayong magagawa. Ayaw ko magtanim ng ubi na malalim. Ito yung ito yung pinaghukayan. Sa sunod, ipapatong ko na lang sa lupa para madaling maghukay. Ito kasi ang hirap, oh. Talagang nasira eh. Oh. Yan, oh. Pakalaki yan, oh. Yan ang napakalaking ube. May mga ubi na ang kwanay pailalim. Ito ay paibabaw. Kung yan ay sana'y maganda yung kwan dito, ay tataas ang ganyan ang ibabaw niyan. Kasi itong ibabaw na ito, 1 buwan pa lang. Ito yung mga nauna. Kaya hinihikayat ko kayo na kayo magtanim ng ube. Biruin nyo itong ito. Kung ito ay 50 o 45 kilos, ang pinakamahina nito ay 45 kilos. Ay sa mag 50 na lang ang kilo, napakarami na, napakakon ito. Ito ay tataniman lamang namin ng ito lamang ang aming itatanim ito, aming ibabalik. At bago namin ibalik yan, lalagyan namin ng mga dayamina para kwan. At ito sa 1 taon, ganito na rin kalaki. Mayroon akong ubi na para bagang sungay dati. Siya ay bumabaon, tapos ay lumulutang yung kanyang dulo pataas uli. Parang sungay ng hayop. Hindi ko lang alam kung yung aking kapatid, kasi binigyan ko yung aking kapatid ng mga binhi. Hindi ko alam kung siya ay nakabuhay hanggang ngayon. Madaling hukayin yon, inuuga mo lang. Dahil halos hindi siya bumabaon, ang laki niya ay papunta sa ilalim.
Ito rin naman, ang laki ng variety nito ay papunta sa ibabaw. Yung palang sinasabi ko, ang laki ay papunta sa ibabaw. Ito ay gayon din. Ang palatandaan na mura pa siya, itong mga dulo na may kulay. Pagdating ng March, lahat yan ay brown na, wala nang puti. Ibig sabihin, lalaki pa ito. Yung kasing aking anak ay ako'y kinakantyawan. Yung anak kong doktor, si Dr. K. Ako'y kinakantyawan na patikmin daw ng ubi kahit kaunti. Sabi ko, sige. Na palagay ko yung sawa siya din eh. Sa laki ng ubing are. Ito na hindi ko mabuhat eh. Ay nako eh. Mga 40 kilos. Ito hindi pala kukulangin ng 50 kilos. Ay kung mayroong 100 puno kayo nito. Ang pagpaparami nito, kung gusto niyo marami, ginagayat ito. Pakikitahan ko kayo ng sample ng pagtatanim ng ube. Yung ginayat at yung hindi ginayat. At talagang kayo kahit sa Manila, nakalagay sa sako, nakalagay sa mga timba, makakapagtanim kayo ng ube. Makakahingi kayo ng mga balatang gulay sa palengke. At yun ay inyong tutuyuin hanggang sa maging lupa. At pagkatapos ay makakapagtanim kayo ng ube. Magandang pagtaniman yung mga balatang gulay na inyong tinuyo. I-stack muna nyo sa sako ng mga ilang buwan. Tapos ay pag talagang tuyo-tuyo na, yun ay kusang magiging lupa pag inyong dinilig. At natatanim kayo ng ube. Ito yung inaasahan kong maraming bunga. Ay may mga bunga din naman. Ito oh. Ito yung sample ng bunga niya. Pag ito inyong itanim, kawala-walaan ito 2 kilo sa March, sa sunod na March. Ay siguro mga 50 piraso yan. Yung andyan. Kaya't na kahit ibinta ko na yon o aming kainin yon at ito na lamang mga bungang ating itira. Ang pagtatanim nga pala niyan ay ganyan rin. Yan. O. Napigtas siya dito. Talagang ito'y iisang laman. O, napigtas siya. Ito ay bahaging matigas. Pag kayo ay magtatanim at mayroon sa palengke na ganitong dulo, yung may puno, yung may katawan, yun ang inyong itatanim. Sapagkat ito, pag ito inyong ginayat, bago lumaki yung laman, magkakaroon muna ng ganere. Doon sisibol yung, pag pinutol nyo, sisibulan nitong katawan, matagal ma-develop bago magkaroon ng ganere. Kahit ang pagtatanim ng ube, puputulin nyo dito, kakainin na ninyo are. At ito lang itong taas ang inyong itatanim. Ito, napakabilis lumaki pag yung taas. Pag itong, may nakon pa may naiiwan pa pala doon, mahirap nang hanapin yun, malalim. Mga kon ito mga 7 kilo. Hindi ko sukat akalain na kon. Hindi lang. Mga 10 kilo are. Karing isang are. Ito lang yung gumayon, sumanga lang are. Ito talaga ako tuwan-tuwa. Hindi ko akalain na ako nakakapagpalaki. Ito yung kauna-unahang ubi ko na napalaki ng ganri kalaki. Okay? Sana kayo na inspired na magtanim kayo ng inyong ube.
At na iba yung ligaya na kayo'y mag-harvest ng malaking ube kaysa maliit na ube. Oh, gano'n kayo. Isang puno lang yan, no? Meron din din. Isang puno lang. Plus, yung mga bunga pa sa taas. Kaya maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Natural Wellness ni Pastor Vito. Magtanim na rin kayo ng ube.